Okay, good morning. Andito naman po ang inyong sports core para magbigay ng konting knowledge patungkol po sa basketball. For today's topic, uh, pansin naman po natin naka-trap defense po ang kalaban. So for today's topic, how to break trap defense. Now, ulitin natin. Ganito po iyan. Now, sa trapping po, naturalmente, ulitin lang po din natin ulit na the moment ibinigay po ni referee yung bola doon kay inbounder, magsisimula na po yung oras. Now, as you see, si Uno lagi po nakadepensa yan dyan. So, ulitin natin, there's no other choice po si inbounder kung hindi ipasa po doon sa kanyang kakampi yung bola. So ulitin natin sa nakaraang video po natin na pinakita po natin kung paano po yung galawan ng mga trappers. For this video, babasagin po natin yung kanilang depensa. Now, the moment na ipinasa na po ni inbounder yung bola doon kay doon sa kanyang kakampi, syempre, naturalmente, mag-iisip yan kung saan po yan dadaan. So, on either side, pwede po siyang dumaan. On either side. Now, ang pinaka-technique po talaga yan para hindi po tayo matrap ay the moment po na lumapit po yung dalawa, never stop dribbling. Kasi the moment po na kayo po ay huminto sa pagdidribble, that is also that time na kayo po ay talagang matatrap na. Kasi kung ganyan po ang mangyayari, si 3 at si 4 po ay lumapit. Wag po kayong hihinto sa pagdidribble. Pwede kasi na ang gawin po ng ating ball handler, pwede po siyang lumayo, babalik dito. So ano po ang susi para po tayo ay makaligtas doon sa trap. Ang pinakasusi po diyan itong si Tres, dapat po lagi po nakasuporta yan diyan. Para the moment po na si Tres at si 4 ay corner dito, ang tsansa po ang tsansa po natin na makaligtas doon sa trap ay malaki. Kasi there is a support player dito para maipasa yung bola. Kasi si Uno hindi na maibibigay kasi may bantay si Uno So that is the chance para makaligtas doon sa trap. Kasi isa na lang po yung magbabantay. So kung ganyan po ang mangyayari, kahit si 5 ay medyo maliksi, ang tsansa po ay mataas na makaligtas. Kumbaga mataas ang tsansa na maipasok natin yung bola dito sa kabilang court. So for this instances, ligtas na po iyan. Bakit? Kasi si 3 pwede na pong ipasa yung bola dito kay 5. Now, ulitin po natin, wag po kayong magpapasa ng cross court, kasi that is already a trap din. Lagi po dapat kay 5. Kasi si 2 panigurado didikit yan sa'yo didikit yan sa'yo. So, laging ipapasa yan dyan. So, kapag naipasa yan, that is the chance, 2 on 1 na yan. So, pwedeng si 5 ay magpunta po dito sa perimeter para itira yung bola, and kung makadepensa po yan, pwede pong si 5 ay ipasa dito yung bola, then drive into the basket. That's easy, 2 points. So ganyan po kung paano po tayo makakaligtas sa trap defense ng kalaban. I hope na maliwanag po ang lahat, kasi that was the problem ng ibang mga teams. Lagi silang natatambakan kapag laging nagtatrap yung bola, laging tinatrap yung mga players. Matik na po yan, laging tambak po ang kalaban kapag hindi po napigilan yung trap. Automatic po yan, tambak na tambak talaga yan. 1 buwan, 2 buwan ang tambak niya kapag hindi napigilan yung trap. Okay, that will be the end of our video.